Kumusta? Magandang umaga po sa inyong lahat mga ka-farmers, mga ka-viewers. So sa umagang ito ay kagigising lang po natin, no? Kasi dito po tayo natutulog sa aming farm to mga ka-farmers. Gumagawa ng tangki, gumagawa ng barracks. Ayan po mga ka-farmers, nililinis namin ang mga gilid at sinusunog namin ang damo. So kita natin mga ka-farmers, yung fogs parang sea of clouds, no? Tingnan nyo. Yan, napakaganda. So parang may ulan sigurong paparating mga ka-farmers kasi yun pa ang mga palatandaan, no? Na ganyan. Baka may ulan mamaya. So dito lang po kami, ang iba nakatulog sa truck, ang iba ay dyan sa duyan, may tatlo sa duyan, ang iba doon sa barracks namin dyan. At ako dito mga ka-farmers, sanay na kami mga ka-farmers, no, sa ganitong style o sistema. Kasi lumaki kaming mahirap at hindi mapera. Kaya nga kahit ano pang kalagayan namin sa pagtulog mga ka-farmers ay kontento kami kasi lumaki kami sa ganyan. Kaya nga para sa amin mga ka-farmers, kung makakarating man tayo o umangat man tayo o masinso man sa pagpa-farming, yung mga nakalipas nating mga panahon, kung ano ang ating mga pagdaanan, ay hindi din natin mawawala mga ka-farmers, lalo na sa mga tao na para sila ang gabay natin para umangat, no? Hindi natin sila pwedeng kakalimutan, lalo na yung mga magulang natin na nag-guide sa atin na kailangan makontento tayo sa kahit anong mga sitwasyon. Marunong lang tayo magpasalamat kung anumang mga biyaya na ipinagkaloob ng ating Panginoon sa araw-araw. Ang mahalaga mga ka-farmers, marunong tayo magpasalamat sa Panginoon at saka sa araw na yon panibagong lakas naman ang ating hingin sa Kanya para po sa mga gawain natin din kasi napakalaki pa ang gagawain namin din mga ka-farmers. Imagine hindi pa kami nakapagtanim, no? Ang inauna namin mga ka-farmers, paggawa pa lang ng tangki ng tubig at saka barracks, no? So meron kami din nasa 14 katao kasi ang apat mga ka-farmers iniwan namin sa farm 1 at kami dito ay 14 lang. Yan po mga ka-farmers, ipagpatuloy namin, no, ang paglinis sa paligid, i-clearing namin ang mga damo, no, sa gilid ng mga kahoyan at saka ang pag-araro nito mamaya uli kasi aararuhin to mamaya mga ka-farmers. So ang inaantay natin din ay ulan, pero parang walang ulan mga ka-farmers. So ang iniisip ko, mas maganda na pag matapos na ang aming tangkay, pwede na kaming magtanim kasi may pandilig na kami sa tanim. Kasi kung ngayon kami magtatanim mga ka-farmers, share ko lang po sa inyo, baka kaya naming diligan ang tanim, tapos ang tanim ang hindi kaya lampasan ang matinding init ng araw. So yun lang po mga ka-farmers ang i-share ko sa inyo, na mas maganda mga ka-farmers na uunahin natin yung pinakamahalaga sa ating mga pananim. Ang pinakamahalaga lalo na ngayon sa sa ating panahon ay napakainit, tapos may banta pang El Nino. So siguraduhin natin na ang area ang ating pipiliin na pagtataniman, palagi ko pong ibinahagi, no, sa aking mga video, ay may tubig mga ka-farmers, no? May source sa tubig tulad nito, may solar tayo, and then nagpapagawa tayo ng tangke. So ang tangke natin mga ka-farmers sobrang laki yan. So yung napinisingan natin simula sa haligi na yun papunta dito ay 6 meters, simula din papunta doon ay 6 meters din. So ang height na po niya mga ka-farmers ay 2 meters, no? 2 meters na ang height niya. And then tingnan natin kung kaya pa dagdagan natin kasi ang bakal may natira pang mga nasa kalahati siguro, no, na metro. So nasa 2.5 meters. So kung ang lalim niya ay 2 meters tapos 6 by 6, 36 times 2 kasi 2 meters, nasa 72 cubic po ang laman ng tubig. So marami na mga ka-farmers. Pag 72 cubic, 72,000 liters. Okay, pag magdilig tayo isang puno, 1 litro, parang kaya na sa tangke natin. So yung ganito kaluwang mga ka-farmers na area, share ko lang po sa inyo, ay kaya ng diligan. So nasa 6 hectares to. So mga ka-farmers, mga ka-viewers, share ko lang po sa inyo, ang kabuang lawak nito ay nasa 11.8, pero ang atin munang uunahin ay ang 6 hectares. Ito mga ka-farmers, mula sa dulo
papunta yung nakita niyong may fags, no, sa may kahoy skina. Paano pa yan yung mga farmers, no? And then hanggang dini sa likuran, hindi pa yan naararo. Dini gilid sa bahay hanggang sa bakod. Kasi yung ganyan mga ka-farmers mula doon papunta sa isang banda, yon po ang highway. Kaya nga maraming sasakyan diyan. Yan paaralan. So yun po mga ka-farmers, no, na mas maganda unahin natin ang paghanap ng area kung papasukin ninyo ang farming. Una, may tubig. Pangalawa, malapit sa kalsada. And then may source kayo ng maganda sa tubig, kasi yun po mga ka-farmers. Then hindi makahoy, hindi maano. So ito may ilang puno lang ng akasya, may mga buli. Okay lang yun mga ka-farmers, no? Wala namang problema pag ganyan. Okay. So bago tayo magtapos mga ka-farmers, mega love shout out po sa lahat nating mga subscriber, mga viewers, share at commentator. Sana nga sa ating update ngayon at sa ating konting kwentuhan may natutunan kayo. Kasi ang pinaka purpose po no, sa ating kwentuhan, yung paghanap ng area na may magandang source sa tubig katulad sa ating solar, and then may tangke. Pangalawa, malapit sa kalsada para kung may halimbawa may maaani tayo. So hindi hirap no sa mga tauhan natin na katulong natin sa gawaing bukirin araw-araw. Hindi hirap ang paglabas ng mga produkto. So malapit sa kalsada. And pangatlo, hindi mapuno. Hindi malapit o hindi maraming puno sa gitna kasi mahirap pag malilom. And then tingnan natin ang yuta. So yung yuta, lupa dito mga ka-farmers, ano po, parang dalawang dampa lang ang kapal, ang iba parang isang dampa lang. Adobe siya. So hindi ko po alam mga ka-farmers kung uubra ba ang ating tanim din eh. Kasi mababaw lang ang kapal sa lupa. Mababaw lang. Parang isang dampa lang, adobe na. O sa Bisaya pa, panas. Parang bato, no? So mga nasa isang dampal, ang iba isa't kalahati. So ganyan kalalim lang. Ewan ko doon banda, baka aabot na ng 2 dampal ang kapal sa lupa doon. Pero di ni banda mga ka-farmers, no? Sa mataas na area. Yan, may hinukay tayo. Samahan nyo ako para ipapasilip ko sa inyo. Ano lang yan mga ka-farmers, adobe na, no? Iwan ko kung kakayanin ba. So ito, nagpapahukay tayo din para sa ating CR o paglaglagyan ng baul. Ayan mga ka-farmers, isang dampal kalahati lang, tapos adobe na ang ilalim. Yan, kita ninyo. Okay, so sa iyong lahat, hanggang dito na lang po. Maraming salamat. Bye bye and God bless. Kung ano po yung pagpaalam, happy watching.